Hello mga keklabu! Para naman sa hopya ang ituturo ko sa inyo at baka magustuhan mo nga to, tara at panoorin mo na. At ang flavor nga pala ng aking hopya dito is ubi. So naglagay ako dito ng ubi halaya. Para sa ating first mixture, ito yung ating kailangan. Kailangan natin maglagay dito ng 256 na all-purpose flour, 125 ml na water, 125 ml na vegetable oil, at ng 1/4 teaspoon na salt. Kapag ka nailagay na natin yung ating mga ingredients, ay mamasa-masahin lang natin to. Then, ang gagawin nga natin dito ay ilalagay muna natin to sa ating refrigerator. Para naman sa ating second mixture, yung ating butter dough, meron tong butter, tsaka sugar, all-purpose flour. 100 grams na light brown sugar. 192 grams na all-purpose flour, tsaka yung ating 113 grams na butter. Same lang din do sa procedure na naunang ginawa natin. Mamasa-masahin lang natin to at ilalagay rin natin to sa ating plastic. Then, ilagay rin natin muna to sa ating refrigerator. Then, after 1 hour, kinuha ko rin kaagad to sa ating refrigerator. So, ang gagawin ko nga, ang naisip kong gawin dito, instead na i-layer ko siya pa, ginawa ko na lang, pinagsama ko na lang silang dalawa. So, pwede rin naman ninyo layer yung paggawa ng hopya. Pero sa akin kasi, parang gusto ko ipagsama na lang para wala nang kahirap-hirap. Para madali na lang gawin. Then, after natin maisama yung dalawang mixture, ang gagawin naman natin dito ay mamasa-masahin natin. At ikakat lang natin to. Tapos, ang gagawin kasi natin, para mapabilis yung paggawa ng hopya, ay ikakat lang natin to ng by pieces. Tapos, kukuha lang tayo dito ng konti at medyo maliit na size lang. Tapos, gagamit tayo dito ng rolling pin at papalaparin natin yan. Maglalagay rin kasi tayo dito ng ubi na halaya sa ating peeling. Kapag ka nailagay na natin yung ating peeling, ay tatakpan na at aayusin lang natin yung paglagay dito sa ating dough. Tapos, gumamit rin ako dito ng cookie cutter kasi kapag ka okay na yung ating hopya, dyan natin ihuhulmahin para maghugis hopya siya. Okay lang kung hindi mo ma-perfect yung pagkahulma ng hopya natin dito. Ang importante ay maging hugis hopya siya, di ba? Pagkalagay ko nga ng ating peeling dito, kung mapapansin nyo, tinatanggalan ko talaga ng mga sobrang mga dough para naman medyo manipis lang yung ating dough dyan. Ayoko rin kasi na medyo makapal, tas ang konti ng laman dun sa loob, di ba? Gusto ko medyo marami yung laman ng peeling compared dun sa dough. At para nga sa akin, para mas nadadalian ako sa ganitong procedure ng paggawa ng hopya. Basta depende na rin sa inyo yan kung gusto nyo medyo malaki at medyo maliit. Para sa akin, gusto ko yung ganitong size lang. So, ang gagawin natin dito ay ilalagay muna natin to sa ating refrigerator. At least mga 3 hours bago nga natin to simulan. Ang gagawin kasi natin dito ay ilalagay natin siya sa non-stick pan at doon natin siya lulutuin. Pero hindi na tayo maglalagay dito ng oil. At napainit ko na nga rin yung ating non-stick dito kaya ready na to. So kapag ka nilalagay na natin dyan yung ating mga hopya ay dapat ready na tayo magbaliktad-baliktad dyan. So ang pagluto lang nito ay dapat baliktad-baliktad rin ninyo. Tapos huwag nyo na rin kalimutan na dapat mahina lang yung apoy para hindi siya masunog. Okay lang yung pabaliktad ng pabaliktad ka kasi nga baka mamaya hindi mo alam na hindi pala balance sa pagluluto mo dito. At kung nag-iisip ka na baka hindi maluto yung gilid ng ating hopya, ang gawin nyo, itaas nyo lang siya, tapos ganyan-ganyan nyo lang siya. So, ang gagawin natin dito kapag ka napansin na natin na nag-brown-brown na yung ating hopya dito, ang gagawin naman natin dito yung mga side naman yung lulutuin natin. So, ang gagawin natin ay kukunin lang natin isa-isa at tatabi natin sa gilid. Tapos, ganyanin nyo lang yung position niya. Medyo nakatayo. Tapos, ikut-ikutin nyo rin naman. Huwag yung kalimutan na ikutin para naman even din yung pagluto ng ating gilid dun sa ating hopya. At habang niluluto ko nga yung ating hopya dito, napakabango niya. At dahil nga medyo malapit na nga maluto yung ating hopya dito, ay kukunin na natin to isa-isa. At tignan nyo naman yung pagkagawa ng hopya, di ba? Napakaganda. O, di ba? Super easy lang yung paggawa ng ating hopya. At sana may natutunan ka sa aking video ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo, ipalo mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood, sa uulitin, at tikman na natin itong napakasarap na ating hopya with ubi halaya. Yum yum!